Salamat sa iyong pag-ibig. Ang krus na
Mahal kita, walang hanggan ang biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pamunan hanggang sa pag-ibig, aawitin mo ang kabutihan ng iyong minsan pa. Mahal kita, O Diyos, mahal kita. Walang
Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggang ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ikaw ang aking Praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat at salamat po sa ating music team. At welcome po natin ang ating kapatid, si ating Wilma Cabal Santos. Praise God. Salamat po sa Panginoon sa po ay nakadating. Salamat po. Gusto po natin ating Bible, Romans chapter 12, verse 1 and 2. Ito po sinasabi, Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy,
to offer their bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sabi ko ng Psalms 119 verse 1 of 5, your word is a lamp for my feet, a light of my path. Sabi ko ng Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes to you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Sabi ko ng Matthew chapter 28 verse 18 to 20, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, and teaching to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of days. Ang Diyos po ang magpapala ng kanyang banal, makapangyarihang salita na pag-aaralan po natin sa umagang ito. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan, transform and empower to do the Great Commission. Transform and empower, binago anyo, at sinangkapan ng kapangyarihan para magawa yung Great Commission. Go therefore make disciples. Kapag ating pong pagbubulay-bulayan, ito pong mga talatang binasa natin, Romans chapter 12 verse 1 and 2, Psalms 119 verse 1 and 5, Acts 1:8, at saka po yung Matthew chapter 28 verse 18 to 20, marami pong katanungan ang papasok sa ating kaisipan. Unang katanungan, why do we need true transformation? Bakit po natin kailangan yung tunay na pagbabagong anyo? Ang tagal po ng transformation, pagbabagong anyo. Bakit po natin kailangan ang tunay na pagbabagong anyo? What is the definition of transformation? Ano po ang kahulugan ng pagbabagong anyo? Number 3 question, what is the goal of transformation? Ano po yung adhikain, ano po yung hangarin ng pagbabagong anyo? Another question, what is the motivations for transformation? Ano yung nagtutulak sa atin para isip natin yung pagbabago ng anyo? Panlima, what is the agent of transformation? Ano yung instrumentong ginagamit niyo, Lord, para makaranas tayo ng pagbabago? At ang panghuli, what is the purpose of transformation? Ano ang layunin, ano ang dahilan ng pagbabagong anyo? Talakayin na po natin yung unang tanong. Why do we need true transformation? Bakit natin kailangan ang tunay na pagbabagong anyo? Kasi po meron po malaking problema. Kasi po napakadali sa isang mananampalataya na wala po yung kanyang focus sa kanyang tunay na misyon at purpose sa kanyang buhay, at siya po ay kumikilos, umaakto sa sarili niyang kaparaanan, umaakto sa sarili niyang kalooban, at siya po ay nag-i-involve sa mga gawing activities na hindi po ng primary purpose ng church, which is the Great Commission. Hindi po nila iniiwasan po nila yung Great Commission sapagkat meron po silang takot. Meron takot sapagkat hindi po pa rin nararanasan yung true transformation, yung tunay na pagbabago ng buhay. Yung tunay na pagbabago ng buhay, true transformations removes fear. Yung po yung nag-aalis ng takot. Yung early disciples were transformed for fearful individual into a bold witness of Christ. Maging po mahalaga, sila mo'y meron takot, pero nang maranasan po ng transformation sa pamamagitan ng teaching ni Jesus Christ, sa pamamagitan ng banal na Espiritu na wala po yung takot, patay kung patay. True transformation comes from God's Word, and that transformation is activated and empowered by the Holy Spirit to fulfill our purpose, which is the Great Commission. Ibig sabihin, kaya po natin kailangan ang tunay na pagbabago, true
ginawa yung Great Commission. Sa Matthew 28, verse 18 to 20, go therefore make disciples. Ibig sabihin, kapag hindi po naranasan natin transformation, hindi natin naranasan yung tunay na pagbabago, hindi po natin epektibong may sasagawa yung transformation ay yung pong Great Commission. Magiging consumption po tayo ng church sapagat ang mangyayari sa atin, mananatili lamang po tayong nakaupo sa simbahan. Sapagat di natin naranasan yung true transformation. Kaya po kailangan yung tunay na pagbabago. Para tayo bilang mananampalataya, lagi tayo nakapagtatayo po tayo para ibahagi po ang salita ng Panginoon. Amen. Number 2 question, what is the definition of transformation? Ano po ang kahulugan ng transformation? The word transformation comes from the Greek word metamorpho. Ulitin po natin. The word transformation comes from the Greek word metamorpho, which means to change to another form. Magpalit ng anyo, baguhin ang anyo. Dito po nagmula yung salitang metamorphosis. Sa mga estudyante, yung metamorphosis. Dito po nagmula yung salitang metamorphosis used to describe a change of form, pagbabagong anyo. Tinignan ko po sa Oxford Dictionary yung meaning ng metamorphosis. Ito po yung kanyang meaning. Metamorphosis, the process of transformation from an immature form to another form in 2 or more distinct stages. Ito yung proseso ng pagbabago mula sa pagiging immature, magiging adult ka na. Mula sa magiging baby Christian, magiging Kristiyano, malago ka na. Amen. Ang napakagandang halimbawa po nito is yung pong caterpillar. Ano ba yung caterpillar? Yung caterpillar, ito po yung uod na sa loob ng cocoon. Kasi meron po 4 stages ang metamorphosis. 4 distinct stages of metamorphosis, egg, yung ito muna, magiging larva, pupa, then butterfly. So yung pong caterpillar, uod po siya nasa loob ng cocoon. Hindi po siya nananatiling uod. Merong proseso nangyayari sa loob at balang araw siya po ay lalabas magiging isang butterfly. Ibig sabihin tayo bilang mananampalataya mula sa pagiging uod natin. Nasa loob tayo ng pupa, nasa loob tayo ng cocoon kaya hindi po tayo makakilos, kaya hindi tayo makahayo. Magiging butterfly po tayo at magiging malaya para may ang pangaral po ng salita po ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Iyan po yung katabi mo. Tingnan mo kung mukhang uod. Tingnan mo kung uod na, uod pa, o butterfly na. Amen. So yun po yun, metamorpho, transformation. From being immature, magiging mature ka na. Yung dati ikaw ay, ang tawag dito, ikaw ay matampuhin. Hindi ka na matampuhin, hindi ka na nakamaya, hindi ka na dadala sa susunod na gawain. Magiging malago ka na. Dati hindi pa puti ang buho mo, magiging maputi na. Yung po yung transformation, nagbago ng anyo. Sa New Testament, yung word transformation ay ginamit para po ilarawan yung nangyari sa ating Panginoon Kristo sa Mount of Transfiguration. Naalala po natin. Sabi po Matthew 17, verse 1 and 2. After 6 days, Jesus took with him Peter, James, and John, the brother of James, and led them up a high mountain by themselves. There he was transfigured. Before them his face shone like the sun, and his clothes as white as light. Transformation at transfigure ng ating Panginoon Kristo. Nagliwanag po yung kanyang mukha, yung kanyang dumi, as white as light. Yung the word transformation, ito rin po ay ginagamit sa New Testament para po ilarawan kung ano ang mangyayari sa isang Kristiyano habang siya ay naglilingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, habang tayo pinaglilingkod sa Panginoon, makakaranas tayo
Ang sabi po ng Romans chapter 12 verse 1 and 2, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy, pleasing to God. This is your true proper worship. Do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, mararanasan po natin yung true transformation. Ibig sabihin, bilang mananampalataya, we are to undergo a complete change which under the power of God will find expressions in character and conduct. Merong pagbabago sa buong pagkatao po natin. Hindi lang bagong paliko, buong pagkatao natin. Amen. We who are caterpillars are to become butterfly. Tayo po na dating uod, magiging butterfly. Kasi kung tayo ay mananatiling uod, mayroong humapang, nasunod po tayo ng uod. At kami naging butterfly, malaya na po tayo makakalipad at makapagbahagi ng salita po ng ating Panginoon. Amen. Pansinin po natin dito, nasabi po dito sa Romans 12, be transformed. Ang ginamit pong voice is passive voice na nagpapakita na ang transformation ay isang bagay na pinahintulutan po natin gawin sa atin. Transformation is something we allow to be done to us. Transformation, ito po ay pinahintulutan natin na gawin sa ating buhay. Hindi po isang bagay na tayo mismo ang gagawa sa sarili nating kapangyarihan. Hindi po natin kayang magawin ang ating mga sarili. Amen. We are changed into another form from being a caterpillar into a butterfly. And we become a new creation. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, behold, all things have become new. Amen. Habang tayo bilang hindi imposible po na hindi tayo makaranas ng transformation. Kung gusto po natin na tayo po'y mag-transform. Katulad sinabi, ang transformation is isang bagay na pinahintulutan natin. Pinahintulutan natin ang Diyos na gawin sa buhay natin ang pagbabago. Ibig sabihin, meron kang willingness to be transformed. Kasi hindi po tayo babaguhin ng Panginoon kung ayaw nating baguhin ni Lord yung buhay natin. Amen. Binigyan tayo ng Panginoon ng free will. Malayang pagpapasya. Kikilos naman ito sa buhay natin kung gusto natin na kumilos siya. Pakikilaman ng Diyos yung buhay natin kung gusto po natin pakialaman ng Diyos yung buhay natin. Pero kung ayaw natin, ang Diyos makapangyarihan, lahat ng tao kaya niyang baguhin. Di po ba? Kaya lang, hindi niya ginagawa, bigyan po tayo ng free will. Kung gusto mo maranasan yung true transformation, kinakailangan meron kang desire to experience the true transformation. Palakpakan po natin ang Panginoon. The goal of transformation. Ano po ba ang hangarin o adhikain ng pagbabagong anyo? Bakit ba natin gustong magkaroon ng true transformation? Number 1, the goal of transformation to become like Christ. Para tayo po maging katulad ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. Yun po yung ipinahayag na Apostol Pablo, 2 Corinthians 3:18. At ngayon, naalis na ang talukbong. Nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian iyan na nagmula sa Panginoon, na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo maging kalarawan niya. Yung po sinasabi ng Bible.
hanggang tayo ay maging kalarawan niya. The goal of transformation, maging katulad tayo ni Kristo in true righteousness and holiness. Sapagkat ang Diyos may Espiritu, maging katulad tayo ni Kristo in true righteousness and holiness. At yung po magiging katulad ni Kristo, ito po ay predestined ng Diyos. Itinalaga talaga ng Diyos na tayo ay maging katulad ng ating Panginoon Kristo habang tayo ay naglilingkod. Romans chapter 8 verse 29. Sapagkat sa mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging sa Kanya at ang ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Predestined ng Diyos na tayo'y maging katulad ng Kanyang anak. Ibig sabihin, habang tayo'y tumatagal sa buhay, mananampalatayang Kristiyano, meron pong pag-unlad, merong progress, at meron na magkakaroon po tayo ng progress kung gusto po natin. Pero kung ayaw natin, ayaw tayong makialam, ayaw tayong mag-involve, ayaw tayong makialam sa ministry, at ayaw mo umatbang, wala pong magagawa ang Panginoon. Ang gusto na parang tayo mismo magkaroon ng desire. Lord, gusto ko pong matransform, gusto ko pong magamit, gusto ko pong humayo, Panginoon. Amen. Pero wala po tayong desire, hindi mangyayari. Predestined Lord na maging katulad tayo niya. At dapat may desire din po tayo maging katulad ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang purpose po ng pagiging alagad ay para maging katulad ng kanyang teacher. Amen. Hindi lamang para malaman kung ano ang itinuturo ng teacher, hindi lang para malaman kung gaano kagaling yung teacher, kundi ang purpose po ng disciples ay para maging katulad ng kanyang teacher. The purpose of discipleship is to be like Christ. Maging katulad ni Kristo in true righteousness and holiness. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Luke chapter 6 verse 40. Walang alagad na nakakahingi sa kanyang guro, ngunit matapos maturuang lubos, ang alagad ay makakatulad ng kanyang guro. Amen. Ulitin po natin. Deuteronomy, Luke chapter 6 verse 40. Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro, ngunit matapos maturuan lubos, ang alagad ay makakatulad ng kanyang guro. Habang tayo po'y natuturuan, kung tayo po'y magpapaturo, magiging katulad po tayo ng ating Panginoon Kristo in true righteousness and holiness. Pero kung ayaw po natin magpaturo, sinasabi po dito, walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro, ngunit matapos maturuan lubos. Ibig sabihin, nagpapaturo, ang alagad ay makakatulad ng kanyang guro. Magiging katulad tayo ng ating Panginoon Kristo in true righteousness and holiness. Ang layunin po ng Christian living is to be like Christ. Ang layunin ng ating pamumuhay Kristiyano ay para maging katulad po tayo ng ating Panginoon Kristo. 2 Corinthians chapter 3 verse 9 and 10. Ngunit huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati niyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isuotin niyo ang bagong pagkatao na patuloy na nagbabago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumakas upang lalo ninyo siyang makilala. Ang goal po ng Christian living, maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. At yun po yung mangyayari kapag meron po tayong desire. Kasi ang transformation, sinabi natin kanina, isang bagay na pinahintulutan po natin gawin ng Diyos sa atin. Pinahintulutan, bahala ka po sa buhay ko. Pinahintulutan. Pero,
Kung ayaw po natin, kung ayaw natin matuto, kung ayaw nating makita yung sarili natin na tayo humahayo, nagbabahagi ng salita ng Diyos, nagdadala ng kaluluwa sa Panginoon, kung ayaw natin, wala pong magagawa ang Panginoon. Kinakailangan, meron po tayong desire. Palagpagan po natin si Lord. So, ang goal ng transformation, una, to become like Christ. Pangalawa, to live like Christ. Yung mamuhay katulad ni Kristo. Amen. Sabi ng Romans 12, to present your body as a living sacrifice, holy, pleasing, holy, and acceptable to God. Si Kristo po yung namuhay na merong kabanalan. Siya po ay nakalibiro sa mga kasalanan, pero hindi po siya nahawa ng kasalanan. Amen. To live like Christ, to live a holy life. Hindi mo ibig sabihin, hindi na tayo makabasag pinggan. Kaya nga lang, bilang mananampalataya, sabi ko ng Bible, 1 Peter chapter 1, verse 16 to verse 15 to 16, but as He called you is holy, you also be holy in all your conduct, because it is written, be holy, for I am holy. Maging banal kayo sapagkat akong Diyos nyo ay banal. Ito po ay hindi request. Utos naman, be holy. For I am your God is holy. Inutos ng Panginoon, sinabi Lord sapagkat kaya ba natin gawin? Kasi hindi po sasabihin Lord, hindi natin kayang gawin na maging holy. Magiging holy po tayo hindi sa ating sarili, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, sa biyaya po ng ating Panginoong Diyos. Nang sabi po ng 2 Peter 1:4, we are partakers of divine nature. 2 Corinthians chapter 2 Peter chapter 1 verse 4. Pakihan mo na. So this, yes, given us His very great and precious promises, so that through Him we may participate in divine nature. Tayo po ay kabahagi ng banal na kalikasan ng Diyos. Ang Diyos po natin ay banal, bilang mga anak dapat namanan natin ang kabanalan. Amen po ba? Divine nature. Sabi po ng Galatians 5:24, those who belong to Christ has crucified the sinful nature with its passion and desire. Nasama na po na nailibing. Kasama ni Kristo yung ating makasalanang kalikasan. Bakit po tayo, kung tayo hindi mananampalataya, bakit wala po tayong kasamang gagawa ng kasalanan? Kasi ang taglay po natin kalikasan, makasalanan. Imposible na tayo po'y gumawa ng maganda. Kasi yung ating kalikasan, makasalanan. Pero sabi ng Bible, we are now partakers of divine nature. Kabahagi na tayo ng banal na kalikasan ng Diyos. Ibig sabihin, bilang mananampalataya, dapat makita yung banal na kalikasan sa atin. Tayo po, kaya po natin kailangan transformation para maibahagi po natin ang plans effectively. Ang dala po natin, mabuting balita. So dahil mabuting balita ang dala-dala natin, dapat tayo na magdadala ng mabuting balita. Pinakala yung buhay natin ay mabuting balita sa kapitbahay natin. Mabuting balita sa kapaligiran. Mabuting balita doon sa mga tao nakakakilala sa atin. Kasi kung masamang balita yung buhay natin, hindi magbahagi tayo ng mabuting balita, walang kapangyarihan. Sabi po ng Hebrews 4:12, for the word of God is quick and powerful, sharper than any two-bladed sword, piercing even into the dividing asunder. Kasintahan na magkagaling-galing, ganun po, makapangyarihan. Pero, kung ang magdadala ng salita ng Diyos ay masamang balita ang kanyang buhay sa kanyang kapwa, wala pong power yung salita ng Diyos. May power kapag yung buhay po natin ay binago na transform. Amen po ba? Halimbawa, ako'y nangangaral ako na makikita ko ng kapwa ko semplang ko, naglalasing, nagiinom, nagmumura, tapos mangangaral ako, tanggapin mo sa Kristo, babaguhin ang buhay mo. Maniniwala kaya? Pero walang tayo Kaya kailangan yung transformation. Taglay na natin yung banal na kalikasan ng Diyos.
Bakit ang aso kumakahol? Kasi aso siya, kalikasan niya ang pagkahol. Bakit ang pusa nagningiyaw? Kasi pusa siya eh. Bakit ang aso at pusa magkaaway? Magkaiba sila ng kalikasan eh. Yung kapitbahay namin. Sabi ng kapitbahay namin, nagre-reklamo. Ganda yung aso, kahol ng kahol. Nire-reklamo na sana eh. So, ano dito? Sa homeowner, nire-reklamo na. Sabi yung reklamo, tahon ng tahon. Eh sabi ng kapitbahay, natural. Aso yan eh. Kapag yung aso ay nagngiyaw, yan, sa amo sumbong. Natural aso yan eh. Bakit tumagaw? Kalikasan nila ang pagkahol. Ang pusa na ngayon, kalikasan nila yung pusa yung paggiyaw. Kalikasan po natin taglay, divine nature. Gusto ko dapat makita yung banal na kalikasan sa atin sa pang-araw-araw nating pamumuhay para pag tayo nagbahagi ng salita ng Diyos, merong habang buhay, merong pagbago. Number 1, the need for true transformation. Number 3, the definition of transformation. Number 3, the goal of transformation. Number 4, the motivation for transformation. Ano yung nag-udyok o nagtutulak sa atin para magkaroon tayo ng pagbabagong ng transformation? Ano yung motivation? Ang isang bagay, para magawa natin dapat meron nag-motivate sa atin. Di ba? Meron nag-udyok. Kaya natin gusto. Kasi bakit may nag-motivate? Ano po, what is the motivation for transformation? Sabi po ng Romans chapter 1 verse 2. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. So ano po yung motivation ng transformation? The mercies of God. Yung pong kahabagan ng Diyos. Yung kahabagang naranasan natin ay sapat-sapat na pong motivation para magkaroon po tayo ng desire ng true transformation. Ano po yung kahabagan ng Diyos na diniscuss ni Paul sa Book of Romans? Diniscuss niya po sa Book of Romans. Ano po yung mercies of God na diniscuss ni Paul? Number 1 is freedom from sin, kalayaan mula sa kasalanan. Yung po yung kahabagan ng Diyos. Pinalaya tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan. That is mercies of God. Sabi ng Romans chapter 6, verse 16 to 18. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo magiging alipin nito? Maging ito'y kasalanang hantong sa kamatayan o pagsunod sa Diyos na hantong sa pagiging matuwid. Ngunit salamat sa Diyos kayo dating mga alipin ng kasalanan at taos-pusong sumunod sa katotohanan at nasa aral na binigay sa inyo, pinalaya kayo sa kasalanan, kaya kayo ngayon ay alipin na ng katwiran. Pinalaya kayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Dati alipin tayo ng kasalanan, kung ibig sabihin alipin. Sunod-sunod na. Wala nga tayong pasmong. Di ba tayo naman, hindi pa tayo mananampalataya? Alam mong masama eh. Pero wala mong ginagawa. Kasi alipin tayo ng kasalanan, wala tayong power, labanan ng kasalanan. Ako nung araw, alam ko na masama yung droga eh. Alam ko nakakasira sa kapag, bakit ito ginagawa? Alipin ako eh. Wala akong power na makontrol. Di ba? Alam natin mga bagay na masama, pero hindi natin makontrol, hindi natin magagawa yung mabuti sapagkat alipin tayo ng kasalanan. Pero sabi ng Bible, nung naborn again po tayo, pinalaya tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Hindi na tayo alipin, pero hindi ibig sabihin, hindi na po tayo nagkakasala. Kaya lang, hindi na po tayo alipin, hindi na po tayo sunod-sunuran sa kasalanan. Another, na biyaya ng Diyos, kahabagan ng Diyos. Sabi ng Romans 6:20, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Jesus Christ. Buhay na walang hanggan. Amen. Tayo po, nung tayo po hindi ang disgrasya po natin lahat sa impyerno. Impyerno tayo. Buhay na walang hanggan sa apoy ng impyerno.
Nung meron nagbahagi ng salita ng sa atin, hindi po ng Holy Spirit ang puso natin, tinanggap natin si Kristo, nagkaroon ng bagong destinasyon. Our destination na sa langit, buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Sabi ng Philippians 3:20, for our citizenship is in heaven. Tayo yung mamamayan ng langit na naninirahan dito sa lupa. Sabi dito sa 1 Peter, tayo po ay tagapamayan. Tayo po ay foreigners sa mundo ito. Hindi tayo taga rito. Tagalangit tayo nandito sa lupa. Tingnan mo yung katabi mo kung mukhang tagalangit. Dapat, dahil tayo po ay mamamayan ng langit na nasa, dapat makita yung ebidensya. Halimbawa, ganito po. Halimbawa, biglang may dumating po ditong Amerikano. Pumasok dito sa church. Paano natin malalaman Amerikano siya? Eh, siyempre, hindi siya. So, kung magsalita English, Amerikano, ibig sabihin, may katibayan na siya yung Amerikano. Di ba, ay kung pumasok dito, talagang puti-puti. Tapos nagsalita ng Bisaya, eh, hindi Amerikano yan. Di ba? Ibig sabihin, pag ikaw ay foreigner, meron katibayan na magpapatunay na foreigner ka. Tayo po ay mamamayan na langit na sa lupa. Dahil tayo mamamayan na langit na sa lupa, dapat makita yung katangian ng langit sa atin. Hindi may katabi mo kung mukhang tagalangit. Wala pong hindi po taga-impyan niya, tagalangit. Sabi ng Bible, our citizenship is in heaven. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Kahabagan ng Diyos, freedom from sin, gift of eternal life, and peace with God, yung kapayapaan sa Diyos. Romans chapter 5 verse 1, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus. Yung kapayapaan po natin sa Diyos. Hindi lang po yung kapayapaan natin sa Diyos, the peace of God. Yung kapayapaan ng Diyos. Binigay sa atin, Philippians 4:7. And the peace of God, which transcends all understanding, will guide our heart and mind and life. Yung kapayapaan ng Diyos ang magbabantay na hindi kayang unawain ng ating kaisipan, ang magbabantay sa ating puso, sa ating isipan kay Kristo Jesus. Yung kapayapaan na hindi natin kayang maipaliwanag. Hindi lang kapayapaan, yung kapayapaan ni Kristo, the peace of Christ. John 4:7. 14:37. Peace I give you, my peace I give to you. Kapayapaang binigay ni Kristo. Kapayapaan hindi kayang ibigay ng sanglibutan. Ang sanglibutan, meron pong kapayapaan ng sanglibutan. Payapa ka pag marami kang pera. Payapa ka pag masama at maganda ang pamilya mo. Payapa ka pag maganda ang trabaho mo. Payapa ka pag wala kang sakit karamdaman. Payapa ka basta maganda yung nangyayari sa paligiran. Pero pag nawalan lahat yan, nawala yung pera mo, wala yung kapayapaan na. Di ba? Pag nagumulo na ang pamilya, nawala na yung kapayapaan. Kasi ang kapayapaan sa limutan pansamantala. Pero yung kapayapaan galing kay Kristo magpasawalang hanggan, kapayapaan sa kalagitnaan ng kaguluhan. Yung nangyayari po sa ating bibiyero, magulo po yan. Pero sa kabila ng kaguluhan, hindi sila magkaintindihan, away sila ng away. Meron tayong kakayan, yung peace within, na hindi kayang ipaliwanag, na hindi rin maunawaan na sa kabila ng nangyayari sa iyo. Kabila ng naranasan mo, pero nakikita pa rin yung kapayapaan. Yun po yung kapayapaan ni Kristo. Kapayapaan ng Diyos, kapayapaan ni Kristo, hindi katulad ng kapayapaan ibinibigay ng sanlibutan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Another mercies of God. Romans 5:2. Sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesu Kristo, tinatapanan natin ang kagandahang loob ng Diyos. At tayo nagagalak dahil sa pag-asang tayo makikibahagi sa kanyang kalulutian, access to the grace of God. Yung pong biyaya ng Panginoon, unmerited favor, unearned favor, undeserved favor, pabor na hindi karapat-dapat sa atin ibinigay ng Panginoon. Yung karapat-dapat sa atin, hindi binigay yung karapat-dapat sa atin paruse, pero hindi binigay.
ang binigay sa atin kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yung hindi karapat-dapat sa atin, ibinigay na siguro yung biyaya ng ating Panginoon Diyos. Hindi tayo karapat-dapat pero ibinigay ng kanyang masaganang biyaya. At kaya po tayo nakakatayo sa harapan ng Diyos, sa harapan, nakakapagbahagi ng kanta dahil po sa biyaya ng Panginoon. Hindi mo dahil sa grace of God, hiwalay-hiwalay na po tayo. Kasi lang po tayo, meron tayong naranasan kanya-kanya sa simbahan, personal na buhay. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, nakatayo pa rin po tayo, sama-sama tayo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Another grace of God, saved from God's wrath. Iniligtas po tayo sa poot ng Diyos. Sabi po ng Romans 5:9, since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? Iniligtas tayo sa poot ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Pag binasa po natin yung Revelation, Book of Revelation, yung makikita mo yung poot ng Diyos. Pitong mangkok, pitong mangkok ng poot ng Diyos. Iniligtas tayo sa poot ng Diyos. Naranasan po natin yung pag-ibig ng Diyos, yung kabanalan ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, yung pong kahabagan ng Diyos, yung po yung isang motivation natin para tayo magsisi sa ating kasalanan, sumunod sa Diyos, at mag-seek ng true transformation. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Another motivation for transformation, the love of Christ. Yung pong pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi po ng 2 Corinthians 5:14, ito po yung motivating power of the love of Jesus Christ. For Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died. Namatay siya para sa lahat, upang ang nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay muli, nabuhay para sa kanila. The love of Christ, sapat na po yan para mamotivate tayo. Na siya, na bagamat Diyos, nagkatawang tao na may isang alipin hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. God demonstrated His own love toward us. We are still sinners, Christ died for us. Yung pagmamahal po ni Kristo, na araw-araw po natin nararanasan. Pag-isip mo lang sa umaga, humihinga ka, yung po ay biyaya ng Diyos, kahabagan ng Diyos, pag-ibig ni Kristo sa atin. At yan po yung pag-ibig na nagtuna kay Pablo para mamuhay para kay Kristo. To live for Christ. Galatians 2:20. Kaya hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na nabubuhay sa amin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. So ang pag-ibig ng Diyos, yung kahabagan ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, sapat-sapat na pong motivation niya. Para magkaroon po tayo ng desire na magkaroon ng true transformation. Maranasan yung tunay na pagbabago ng buhay. The alternative to being transformed is being conformed. Ibig sabihin, kapag hindi natin naranasan yung transformation, ano mangyayari sa atin? Magkukumpong tayo sa mundo, makikipamatok, makikiayon tayo. Amen. Sa alin na sila yung madala natin, tayo yung madadala. Kapag hindi natin naranasan transformation, makikipamatok tayo. Sabi ng Romans 12:2, do not conform to the pattern of this age, but be transformed. Pag hindi po tayo na-transform, tayo po ay makikiayon sa takbo ng mundo. Yung ginagawa ng mundo, ginagawa po na, gagawin na rin po natin. Yung lengguwahe ng mundo, magiging lengguwahe na rin po. Babalik tayo sa ating dating buhay. Na kung saan magbibigay po tayo ng kahiyan sa ating pong Panginoon Diyos. Di ba kami sabihin naririnig tayo? Born again ba yan? Born again ka ba? Hindi mo born again yan. Di ba? Pakinggan mo yung salita. Di ba may nasa tono eh. Pag sila, di ba born again yan?
Ibig sabihin, sinasabi ng born again siya. Meron naman, di ba born again niya? Para meron question mark. Di ba born again niya? Kasi po ang mundo, nakatingin sa atin. Simple lang po ganito. Pansinin po natin yung mga ibang tao, yung hindi born again. Pag narinig nilang, ano ba, nagmura. Ganun ka, parang okay lang. Di ba? Kasi parang sanay na sila, ganun ang ugali. Pero kapag ang born again, ang narinig na nagmura, ano sasabihin? Di ba born again niya? Di ba? Bakit po? Mataas po yung expectation ng mundo sa atin. Sa tingin na, pag born again niya, walang vision. Pag born again niya, mabuting tayo. Pag born again niya, ganun yan. Kaya pag kinakitaan po tayo, hindi maganda ang tanong, di ba born again niya? Amen po ba? Kaya kailangan po natin yung tunay na transformation. Pag hindi natin naranasan, ano po mangyayari? Makikipamapot po tayo sa sanlibutan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dalawa na lang po. Number 5, the agent of transformation. Ano po yung instrumentong ginagamit ng Diyos para ma-transform po tayo? God's Word and the Holy Spirit. Transformation begins with the truth of God's Word, which reveal God's will and the authority to direct our lives. Ang pagbabago po ay nagsisimula sa katotohanan ng salita ng Diyos na nagpapahayag ng kalooban ng Diyos at mayroong authority, karapatan, idirekta ang ating pong mga buhay sa tama. Why? Because the Word of God informs. Yung salita po Diyos nag-i-inform, nagbibigay ng information sa atin. Head, knowledge. Amen. Acquiring knowledge of God's truth is the first step of transformation. Magkaroon ka ng knowledge. Ibig sabihin, kailangan magkaroon po tayo ng quality time sa salita. Be a student of the Bible. Sabi ng Diyos 1:8, huwag niyong kaligtaan, basahin ang alat na yun, dili-dili gabit araw, upang matupad yung nasusulat sa kayo, kayo magtatagumpay at biginawa. Be a student of the Bible. Diyos 1:8, keep this book of the law always on your mind, on your lips. Meditate day and night so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. The Word of God's inform. Nagbibigay ng information, di ba naman paglabasa mo, mahalin mo ang kaaway mo. Nagkaroon ka ng information, dapat mahalin mo ang kaaway mo. Di ba? Love your God with all your heart, your mind, your soul. Nagkaroon ka ng kaalaman. The Word of God, hindi naman po nag-i-inform, but the Word of God transform. Hindi lang po nagbibigay ng information, ang salita po ng Diyos nagbabago ng buhay. Allowing the Holy Spirit to use God's truth to reshape our life. This involves fundamental shift of character where the word of the flesh diminishes and the fruit of the Holy Spirit emerge. Papaintulutan po natin yung banal na Espiritu. Kaya nga po ang instrument ng Panginoon's transformation, Word of God and the Holy Spirit. Allowing the Holy Spirit to use God's truth to reshape yung ating mga buhay upang yung work of the flesh, sinasabi ng ano po yung word of the flesh. So, Galatians 5:19-20, word of the flesh, pakikyapin, kahalayan, kalasgaan, pagsama si Diyusan, pagkukulang, pagkapaot, at napakarami pa. Mawala, at ang magibabaw yung buhay ng Espiritu Santo, love, joy, peace, patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. Hayaan natin yung katotohanan ng salita ng Diyos na tumimo sa puso natin upang yung word of the flesh mawala at mangibabaw yung bunga ng Espiritu Santo. The Word of God changes us from inside, replacing our heart of stone into the heart of flesh. Sabi po ng Ezekiel chapter 36 verse 26, I will give you the new heart, and the new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you the heart of flesh. Aalisin sa atin yung pusong bato. Papalitan ng pusong laman. Nung araw, mga macho tayo, hindi tayo marunong umiyak. Amen. Kasi
araw, pag ikaw ay iyakin, umiiyak ka, ang tingin sa'yo, mahina ka. Kaya talaga tayo mga lalaki, macho tayo, hindi tayo naiyak. Pero nung po nakin tayo, inalis ng Panginoon, yung pusong bato. Inalata ng pusong laman, naging iyakin na po tayo sa harapan ng ating Panginoon. And as a result, new heart, a new spirit, and a new life centered on following Jesus Christ. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Transformation is not by human effort alone, but by the dynamic power of the Holy Spirit operating in our human weakness. Ginagamit ng banal na Espiritu yung salita ng Diyos na pumilo sa ating buhay. But we must intentionally allow the Holy Spirit to renew our mind. Consistent intake applications of God's Word through transformation takes place. Consistent na pagbabasa, hindi mong pagbabasa, kundi ipapamuhay po natin ang salita po ng Diyos. Sabi po ng Matthew chapter 7 verse 24, ang sino man nakikinig ng aking salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa taong mangmang nagtayo ng bahay sa buhanginan. Mula ng malakas, bumha, binayo ng malaksahin ng bahay, buhay, bumagsak at tulay ng masa. Bakit? Nakatayo sa buntas ng buhangin. Bakit hindi pinamuhay? Subalit, ang nakikinig ng aking salita at nagsasagawa nito ay matutulad sa taong matalino, nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Mula ng malakas, bumha, binayo ng malaksahin ba hindi bumagsak sa tagat, nakatayo sa bato. Sino po yung bato? Walang iba, hindi po si Bato de la Rosa. Sino yung bato? Si Jesus Christ, sabi ng 2 Corinthians 10 po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Panginoon po. The purpose of transformation. Ano ba yung purpose of transformation? The purpose of transformation is to empower us to do the Great Commission. Para sangkapan tayo ng kapangyarihan para magawa po natin yung Great Commission. The ultimate outcome of being transformed and guided by the Word of God is being equipped to do the work of God, to do the mission of God, to do the Great Commission. Sabi naman sa 28 verse 18 to 20, and Jesus came to them and said, all power in heaven and earth has been given to me. Go therefore make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang purpose ng transformation, para tayo isang kapan ng kapangyarihan, para po tayo humayo. Mangaral, ipangaral po yung salita ng Diyos. Binigyan po tayo ng Diyos ng mandato. Ano yung mandato? Go therefore, mandato po yan. Ang mandate, hindi po ito suggestion. Hindi ito request. This is a very important command. Very important command. And mandate releases authority, responsibility, accountability from the one who issues the command. So yung mandato ng Panginoon Kristo, nagre-release po yan ng authority. Nagre-release po yan ng authority, responsibility, and accountability. Sabi po sa Matthew chapter 28, bago na sinabi po yung verse 19 to 20 is 18. All power in heaven and earth has been given to me. Go therefore make disciples of all nations. All power in heaven and earth has been given to you. Yung power in heaven na binigay kayo, yun po yung ibinigay sa atin. Kaya sabi niya sa verse 19, go therefore. Bago niya sinabi yung go therefore make disciples, sinabi niya verse 18, all power in heaven has been given to me. All authority. Yung authority ibinigay kayo sa langit sa lupa, ibinigay sa atin. Kaya sabi niya sa 19, go therefore make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Holy Spirit, teaching to obey everything I have commanded. Ibig sabihin, tayo po'y hayo, dala natin ang kapangyarihan at yung authority ng ating Panginoong Kristo. Hindi yung power natin. Hindi yung authority. Kaya sabi ko sa verse 20, and surely I will be always to the end of the earth. Sabi ko, sasayo ko hanggang katapusan ng mundo. Sino po yung sinasabihan? Ang sinasabihan yung po mga humahayo. Pag humahayo tayo, nagpapagsalita, saan man tayo magpunta, sabi ng Panginoon, hindi kita iiwanan. Kasama mo ako hanggang sa dulo ng daigdig. Sino sinasabihan? Yung po mga humahayo. Saan tayo makarating? Sabi niya
Ibig sabihin, wala tayong dapat ikatakot. Dala natin power at authority ng ating pong Panginoon sa Kristo. Hindi lamang authority. Kasama yung responsibility, accountability. Responsibility natin. Matthew 28 verse 92, the responsibility ng lahat ng Kristiyano. Lahat tayo sinabihan. Hindi lang responsibility, meron kalakip na accountability. Meron pananagutan. Kasi kung responsibility lang at walang accountability, wala, okay na sa atin. Kasi walang pananagutan, pero hindi po ganun. Ito po yung responsibility natin at meron tayo accountable. Ibig sabihin, kapag hindi natin nagawa yung Great Commission, kapag hindi tayo ay nagbahagi ng salita ng Diyos, pananagutan po natin sa ating pong Panginoong Diyos. Amen. Yung po yung purpose, transformation to empower us to do the work of commission, to do the work of Great Commission. Sino yung nagbibigay ng power? Holy Spirit. And sabi ng Acts, when you shall receive power after the Holy Ghost will come upon you, and you shall be my witness in Jerusalem, in all Judea, in all Samaria, and to the ends of the earth. The same Spirit na nagligtas sa atin, the same Spirit na nagsugo sa atin, yun din po yung Espiritu na dapat lagi tayong napupuspos. Amen. Nung tayo po yung napunagin, nagkaroon po ng indwelling of the Holy Spirit sa maniwala kasi ng Holy Spirit. Pagkatapos nagkaroon po ng baptism of the Holy Spirit, iba po yung infilling, yung araw-araw nagpapapuno ka ng Espiritu Santo. Yung gawain po ng Diyos ay sobrang laki. Wala po tayong magagawa kung tayo hahayo lamang sarili nating kapangyarihan, sarili nating kakayanan. Kaya nandiyan po yung banal na Espiritu na mag-i-empower sa atin para magawa po natin yung ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Ang primary mission ng church is the Great Commission. Primary purpose ng bawat mananampalataya is the Great Commission. Amen. We are transformed by the Word of God, filled with the Holy Spirit, and given a clear purpose and clear mandate to be His witness. We are transformed by His Word, empowered for mission, step out in faith, trusting that the Holy Spirit will guide and strengthen us. It's time to leave our comfort zone and embrace the mission God has given us. Ang pagluluho po ng simbahan, corporate. Hindi lamang po yung pastor, hindi lang yung mga leader. Bawat isa po sa atin. Ang tayo bahagi ng body of Christ. Ang katulad ng katawan po natin. Merong kamay, merong paa, may mata, may ilong, may tenga. May kanya-kanyang function. Kapag ang isang bahagi ng katawan natin hindi nag-function, magkakaproblema tayo. Di ba? Halimbawa, yung ating isipan ay mag-function, sasabihin ng natin, nagugutom ako, kakain ako. Kung ayaw tumilos ni kama, ayaw tumilos ni paa, magkakaproblema. Tayo bahagi ng katawan ni Kristo. Maring kamay ka, paa ka, na tayo bibig. Ibig sabihin, kailangan tulong-tulong po tayo. Tulong-tulong po tayo para lumago po yung simbahan. Amen po ba? Huwag po natin laging sinasabi, bakit ganito? Bakit hindi lumalago? Hindi rin po tayo kumikilos. Amen. Kaya hindi lumalago, hindi po tayo kumikilos pare-pareho. Para lumago, kaya kung napapansin po natin, almost 3 weeks, puro discipleship, puro Great Commission. At nakikita mo rin po, miski sa mga ibang mensahe ng ibang mga simbahan, puro yun po kasi nasa huling panahon na po tayo. Nasa last hour na po tayo. Sabi ng Bible, snatch other from the mind, sabi sa Book of Jude. Agawin natin sila mula sa apoy ng impyerno. Ay tayo na papunta ng langit eh. Magkaroon po tayo ng pakialam sa ating pong kapwa. Tayo po natin tumayo. Basahin po natin yung ating benediction. Numbers chapter 6. Basahin po natin sa yung Amplified Bible.
Proverbs chapter 6, in verse 22, ito ang sinasabi. And the Lord said to Moses, say to Aaron and his son, this is the way you shall bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and watch, guard and keep you. The Lord make his face to shine upon and enlighten you, and be gracious, kind, merciful, and giving favor to you. The Lord lift up his approving countenance upon you and give you peace, tranquility of heart and life continually, and they shall put my name upon the Israelites, and I will bless them. Deuteronomy chapter 1 verse 11, may the Lord, the God of your ancestor, increase you 1,000 times and bless you as He has promised. Lord, maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, pisasalamatan ka namin, Lord. Maraming salamat, Dakilang Diyos, that we are transformed. Binago mo ang aming mga buhay, na ang layunin, humayo po, we are transformed by your word, empowered by your Holy Spirit, to do the Great Commission, Lord God. Patawarin mo po kami, Panginoon, sapagkat ang aming iniisip, yung Great Commission para lamang yun sa mga pastor, yung Great Commission para lamang sa mga leader kami, hindi para sa amin yan. Patawarin mo po kami, Panginoon, sapagkat ang Great Commission, hindi to request, Lord. Hindi to request, ito po ay utos mo, mandato mo sa amin, Panginoon. Kaya patawarin mo po kami, kung hindi namin nagagawa yung aming mission to share the word of God, patawarin mo po kami, Panginoon. At mula sa mga oras pa, tulungan mo po kami, give us wisdom, give us the courage, Lord, boldness, na bahagi ang salita mo, Panginoon. Sabagat ang salita mo, ito ang salita mo ay nagbabago ng aming mga buhay. Ang tanging paraan para po ang tayo makalapit siya sa pamagitan ng salita mo. At kami po ang binigyan mo ng authority, Lord. Yung authority ibigay mo sa amin. Yung kapangyarihan ibigay mo sa amin. Yung kakayanan ibigay mo sa amin, Lord God. Kaya Lord, give us wisdom and yung boldness ay bahagi sa salita mo, Lord God. Unahin namin mga namin sa buhay na hindi pa nakakakilala sa iyo. Yung aming Jerusalem, Panginoon. Sinabi mo, the Jerusalem power after the Holy Spirit upon you and you may witness in Jerusalem. Yung Jerusalem namin, yung mga namin sa buhay na hindi pa po nakakaunahin namin, Panginoon. Maraming salamat. Ang paglago po ng simbahan, ito po ay nakasalanay sa pagkakaisa po ng mga anak mo dito sa simbahan ito at sa lahat po ng simbahan sa buong mundo, Panginoon. Tulungan mo kami na magkaisa kami, magkaroon sa pananampalataya, isang layunin na hahayo po kami upang maganap ang kalooban mo, Panginoon. Ng maraming tao makakilala, sinabi ng salita mo, snatch others from pride. Agawin namin sila mula sa apoy ng impyerno. Maraming salamat. Pinupurihan namin at dalawin mo namin salita mo, Panginoon, tumingin mo sa aming puso at isipan, makaon sa aming espiritu, may sagwa po namin, upang kami po maging pagpapala sa maraming tao, maging pagpapala sa maraming salamat. Pinupurihan namin sa pangalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo, natin magsabi na,